So yun ang ano, kumusta mga taga Davao, Mindanao, Visayas, Pilipinas, Luzon, buong mundo na may mga Pilipino. Alam nyo ba na dito sa Davao City, kung meron kaming Chinatown, meron din kaming tinatawag na Indian Town. Actually hindi rin Indian Town, parang mas madaling sabihin na mas okay pakinggan na Indian District. Di ba? Paano natin masasabing Indian District? Kasi andito tayo ngayon sa Gahol Street, Dr. A. Gahol Street, kung saan makikita ho natin itong DMSF or tawagan natin ano, Davao Medical School Foundation, DMSF, yan, no? Isa yan sa pinaka-prestihiyosong medical school sa Davao, sa Pilipinas, no? Located sa Davao City. So top notcher lang naman yan, mataas lang naman ang passing rate nila, no? In any medical courses, related courses. So bakit nasasabi na ano, na Indian District ang lugar? Kasi nga ang dami nating mga hindi pala kababayan, no? Mga kapatidan, hindi kapatiran, hindi kapwa-human, no? Kapwa-tao. Diba? Mga Indian nationals. Ang dami nila. Diba? Oh. Paano nangyari yan? Paano nagkaroon kami ng ano? Paano kami nagkaroon ng Indian District? Oh. Kasi nga itong lugar na to dito, within the vicinity, may mga apartments, condominiums, boarding house, dormitories na mga nakatiray pa mga Indians. At bakit paano nangyaring nagkaroon ng sobrang daming Indian sa Davao? Kasi nga, sabi nila one time, meron daw isang estudyante na dito nag-aral sa Davao City, dito sa may DMSF in particular, no? Doktor o ano pang basta medical course, no? Course. So ang nangyari ay umuwi ng after mag-graduate, so umuwi ng India, no? At nag-take daw ng exam, board exam. So ang nangyari, or licensure exam. So siya daw yung ano, lumabas na nag-top notch, no? So out of 1 billion population ng lugar nila, eh siya ang naunguna. So siyempre, pag ganyan kasi, agad-agad tinitrace ng mga tao yan, no? Binabackground check kung saan ba siya nag-aral, kung sino nga ba siya. Oo, gano'n siya katalino at paano nangyaring siya ang nag-top sa taon na yun, no? So yan pala napag-alaman na dito siya nag-aral sa Davao Medical School sa Davao, DMSF, Davao City, Philippines. So ngayon, may 2, 3, 1, 5, gano'n, no? 10 pumunta dito, passing. Oo, parang pumasa daw lahat. Oo, so doon na nagsimula ang history. The rest is history na. So mula no? So nagiging ano na to, Soke, nagiging destination na siya ng mga gustong mag-medical course. Ibig sabihin, napaka-competitive ng school na to, no? So, at maliban naman sa very competitive, standard ang ano dito, yung Toro, no? Education system nila, eh, safe din ang Davao. Totoo yan, kaya sila andito nananatili. So madami dito ang nagstay, ang iba dito nag-asawa, ang iba umuwi na ng kanilang mga bansa sa India, pero nanonood sa ating mga vlog dahil na-miss sila ang Davao City, dahil naging parte ito ng kanilang buhay, nag-aral ng matagal na taon, ilang taon, tapos na-miss yung mga tao, lugar, katahimikan, payapa, prutas, masasarap na mga pagkain. Kaya yun, shout out sa mga Indian national na nanonood, shout out to all na Indian nationals who are watching right now. This video is good for you, di ba? So yun, Indian District dito, kasi maraming Indian na makikita around the corner. So maliban sa mga matataas sa gusali, no, mayroon parang dagdag itong ano, Dr. Gahol Street, mayroong additional na establishment po dito. I mean, hindi man siya nadagdag, kumbaga parang may nawala pero may pumalit. So ito ho yung Jollibee drive-thru. Itong Jollibee drive-thru na to dati ay Shell, if I'm not mistaken, Shell gasoline station ang andyan. Pero nga ano, bali Indian District ho itong lugar na to, kung aking may tuturing, kasi nga sobrang dami nating mga kapwa-tao, no, na mga Indian national. Yan nga, sila nag-aaral dito, medical course related, ganyan, no, diba? Dami nila, no, matatalino yung mga yan, no? Tas ang pagkakaalam ko, ano daw yan sila, mga mga scholars, no, funded by Indian government scholars, ganun. So sana all. So nakakatawa ito mga Indian kasi nakikita mo sila, no, na naglalakad lang. Paano nakakatawa yun? Siyempre ano sila, imbes na makikisiksikan sa jeep, hindi na lang, maglakad na lang sila. So talagang kaya pala itong mostly sa mga makikita natin mga Indian national ay mga lean, di ba? Mga maninipis ang katawan kasi mahilig sila maglakad. Tapos yun, imbes na makipagsiksikan sa jeep, hindi na lang, parang siguro nag-giveaway na lang sila sa mga taga Davao na tamad maglakad, ganon. So Indian District. So may mga pagkainan din daw dito, may mga restaurants, no, na mga Indian cuisine, pero hindi ko alam kung
kaya natin i-try kasi pagkakalam ko maanghang daw yan, mahilig sila sa spicy foods itong mga Indian National, kaya I don't know kung masusubukan ba natin yan. So yun lang siguro ang ano natin dito, no? Masasabi natin Indian District. Kung meron tayong Chinatown, meron na tayong Indian District kasi nga itong lugar na to tila yatay para bang sinakop na tayo ng mga Indiano, pero joke lang yun, hindi naman sinakop. Ano lang, baga sobrang dami nila, nakakatuwa kasi syempre yung mga yan kumakain yan, di ba? Yung mga Indian restaurants, Indian carinderias nila, nagbabayad ng mga tax yung mga yan, di ba? Saan ba sila namimili ng mga ingredients? Sa Bangkirohan Public Market, Agda Public Market. So pera pa rin yun, no? GDP pa rin ng Davao City. Kaya maganda talaga. Kayo mga nanonood dyan ng mga haters sa mga Duterte, mas maganda siguro, I suggest, no, I strongly recommend or advise sa inyo na yung mayor ho ninyo, presirin nyo na maging magaling na mayor ho sa pamamagitan ng paggawa ng mga magandang bagay sa inyong syudad. Unang-una, safety, security, gagawa ng mga magandang eskwelahan, pero ano muna, kabuhayan muna, factory, gano'n, no? Para yung inyong syudad ay yayaman kagaya sa Davao City, para dadayuhin din kayo ng mga iba't ibang nasyonal para mag-aral, just like Davao City. Bali, mas maganda din yung meron tayong mababasa talaga na base kay galing kay Wikipedia or kay internet o kahit ano man na mga articles, no, dito. So ngayon meron tayong nabasa dito, nakita dito sa Google Chrome sa internet, no, behind the Indianized Davao. Okay? So ibig sabihin ho, no, parang sinakop na tayo ng mga Indianized. Okay? The influx of Indian medical students here in Davao City has been quite noticeable over the past few years. Nga pala, bago ko tapusin or ipagpatuloy ang video na to or yung itong pagbabasa, ito pala siya ay sulat, no, ng July 30, 2016. So sobrang tagal na ho nito. So kung sinasabi nito back in July 30, 2016, sinabi na ng writer dito na noticeable daw, no, yung influx ng Indian medical students sa Davao. So ano pa kaya ngayon, no? So kumusta na kaya siya ngayon, itong nagsulat, itong writer, no, kapag ka mag-travel fast siya sa or travel forward sa 2025. So lalo siguro yung masabing more than 10 times noticeable. Okay? So ulitin natin. The influx of Indian medical students here in Davao City has been quite noticeable over the past few years. Some will look at this as a manifestation of Davao City's status in terms of the quality of education and good living condition it has to offer to those or to these foreigners who come to the city. Some, however, will look at the growing presence of Indians with discrimination and indifference. Wag naman, no? Some, however, will look at the growing presence of Indians. Okay? Yan ba yun? Ibig sabihin ba dito? Parang may mga incidenting discrimination? Actually, meron, no? Yung si brother, no? Sino yun? Si Chris Bryant. Yung vlogger dito sa Davao na yun, sinabihan nga niya na medyo tagilid daw talaga itong mga taga DMSF kasi doktor, nurse ang kurso, pero bakit daw amoy, mababaho ang mga singit, mga kilikili, no? So dapat pag doktor, mga medical courses ka daw dapat na kurso, dapat daw ay malinis, dapat daw hygiene kasi doktor daw medical, di ba? So medyo tagilid daw sila sa laban na yun. So yun na nga, nabas naman si Chris Bryant, pero aminin ho natin, marami ho sa ating mga kapwa Davaoenyo ang natawa. Ang iba naman ay nakisabay din na parang totoo naman talaga, no? May mga nag-disagree marami, pero may mga ilan din na nag-agree naman kay Chris Bryant na yan na nga naman talaga. It makes sense na medical students ka, so dapat nga mag-practice ka na ng proper hygiene. Okay, so let's go. A few years ago, a recruitment agency approached Dr. Warlito Vicente, the former dean of the School of Medicine of Davao Medical School Foundation or DMSF, and asked him if he could allow the Indian students to enroll in DMSF. During his time as the dean from 1998 to 2004, there were already Malaysian, Indonesian, Vietnamese, and Taiwanese students enrolled in the school. By 2006 to 2008, there were barely 100 Indian medical students enrolled in the MSF. It was only until the past few years that we have noticed a sudden bloom in their population in our city. In Davao Medical Education Management School or DMEMS dormitory located near Ateneo de Davao University or ADU in Jacinto Street alone has more than 900 Indian medical students reside there. The residents in the said dormitory are enrolled in different medical schools here in Davao City. So alalahain na natin mga hagala, mga taga Davao, ha.
mga taga Mindanao, Visayas, Pilipinas at buong mundo na may mga Pilipino. Itong sinasabi ho dito ni ni writer na yun ang ano, na meron daw 900 Indians na nakatira sa may dormitory malapit sa Ateneo de Davao University is 900 na daw. So parang medyo amis na sila, no? So what more ngayon 2025, hindi lang dyan sa Jacinto sa may Ateneo de Davao University makikita ng napakaraming Indian, kundi doon din talaga sa may San Rafael, Doña Vicenta, basta dyan sa may likod ng Davao City National High School, sobrang daming Indian ho dyan na naglalakad, tumatambay. Sa JP Laurel Avenue, sa Bahada, Gaisano Mall, sa Abrisa de Ayala Mall, grabe, ang daming Indian. Tapos punta ka ng Coastal Road, ang daming naglalakad, no? Talagang nasundan ko sila one time kasi nga traffic. So mula sa Bagkirohan, nakita ko sila naglakad. Sandawa hanggang sa Coastal Road pala ang punterian nila. Grabe, ang sisipag na maglakad. Sobrang dami ng Indian sa Davao City, which is para sa akin, it's a good indication ang Davao City is livable city. Safe, and at the same time, maganda ang dito, yung quality lifestyle, no? Yung living. So maganda. Okay, so as Vicente explained, India's culture has a mentality that one has to become an engineer, a doctor, or only a lawyer or a programmer to get far in life. So parang Pilipinas lang din, no? Kailangan mo maging doktor, abogado, nurse, police, teacher, ano pa, no? Yung programmer, hindi naman yan sa kultura natin, no? So parang gano'n na pala tayo, no? So kailangan natin, kung gusto mo umasin sa ang buhay mo, yun, kailangan mo tapusin ang gano'ng mga kurso. Okay, so let's go to ipagpatuloy natin asa na yun. Okay, programmer. Since their country is a British colony, they adapted the British educational system. In this system, before a student can get into medical school, he or she would need a certain grade or GPA. Unfortunately, most Indians don't pass it. Here in the Philippines, a student would only need a score of 40% in the National Medical Evaluation Test or NMAT, which is easier compared to the British educational system, in order to proceed to medical school. As to why the Indian medical students choose Davao, Vicente further explained that since our city has a reputation of being safe and economically speaking, Davao is a great place to live in, so the Indian choose to study here. As to why they chose DMSF, they thought at first that ADO was DMSF because of its prestigious reputation. In fact, the university is a member of the consortium of DMSF, which means that the sharp students of ADO who will proceed to medical school would be recommended to enroll in DMSF, sometimes even with a scholarship, since ADO doesn't have a medical school. Tama. Also, the last time India held its medical licensure exams, the students from DMSF had passing rate close to 100%. With that, DMSF reputation had a great post as a medical school. In addition, Sant Jose Robinson Simi Hindi ko na pagpatuloy, yun lang siguro mahagala, no? Thank you for watching, thank you for listening. Basta ang mahalaga ho dito, Davao City is the best city among the rest. Walang makatulad, wala makapantay ang pagdumala sa mga Duterte. The best kasi na leader ang mga Duterte. Ginawa nila ang Davao City na walang masyadong effect noong araw, no, back in the days. Pero nung umupo si Tatay Digong for how many years, sinundan ni Bibi Sara at ngayon ni Mayor Basti Duterte, aba, nagiging world class ang Davao City. International ang level ng Davao City. Grabe, grabe!